Praise God, purihin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Pasensya na po kayo, medyo nagkakaproblema lang yung aking live streaming. Ngayon pong umaga muli, salamat sa Diyos sa ating pong tayo ginising ng Diyos. Sa pangalawang pagkakataon, binigyan tayo ng buhay, bagong pag-asa, bagong pagpapala, bagong biyaya sa ating pong hinaharap sa bumaghapon na ito. At kung hindi po ko noon nagkakamali, ngayong araw na ito ay araw ng Miyerkules. Ito ang araw ng pagpapala, ito ang araw ng biyaya, ito ang araw ng pagtawag sa Diyos. So, salamat sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay araw-araw na tumatawag sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, tayo ay araw-araw na nagpupuri sa Diyos at sumasamba sa Diyos. Amen. At ngayon pong umaga, salamat sa inyo pong walang sawang pakikinig at pakikiisa sa live streaming na ito. Salamat po sa Panginoon at ating pong ipagpipray ang bawat mga kapatiran, bawat mga pastor. Salamat po sa mga kaibigan natin, mga pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din po sa ating mga OFW. Patuloy po kayong pagpalain, patuloy kayong ingatan ng ating pong Panginoon Diyos. Salamat po sa Panginoon ngayon pong umaga. At sa kabila ng ating pagkukulang, pagkakamali, nagagawang kasalanan sa ating isip, salita at sa gawa, patuloy tayong hihingi ng tawad sa Diyos, patuloy tayong mananalangin sa Panginoon. At ngayon din pong umaga, tayo po ay sa mga kaibigan natin Pastor, Luzon, Visayas, Mindanao at mga OFW, patuloy po kayong ingatan ng Diyos. Sina Sister Renila, sina Sister Elena Camposano dyan, dahil wala pa tayo masyadong kakilala ron eh. Nasa lugar po sila ng Riyadh. Sa lahat makakapanood dito mga kapatid, kung gusto niyo po mapagpala, every morning ang inyong mga kaibigan, i-share niyo po ito. At imbitahin po ninyo sa ganitong oras sa lahat ng mga mananampalataya, tupa na naghahanap talaga ng salita ng Diyos. Yung uhaw sa salita ng Diyos, gutom sa salita ng Diyos. Amen? Bagamat mahirap bumangon sa madaling araw ng alas 5, pero sabi nga, daig ng maagap ang masipag. Amen? Kapag tayo maagang nakikipag-usap sa Diyos, wala pang masyado, ang mga tao tulog pa, ay tanda ng ikaw ang nangunguna sa panalangin. Amen? Nauunahan natin sila, kaya una ang pagpapala mo. Kapag ikaw ay una sa lahat, uunahin ka ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, unahin mo siya sa lahat ng bagay. Praise God. So, ngayon pong umaga, hallelujah, tayo po ay aawit sa Panginoon, tayo ay magpupuri sa Panginoon. At ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay laging tumawag sa Diyos, laging manalangin sa Diyos, at laging maalala ang ating pong Panginoon Diyos. So, nais ng Diyos po sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Kumusta dyan sa aking pamilya sa lugar ng Tacloban City? Salamat po sa Panginoon. Kung hindi niyo po mapanood ang live streaming na ito, baka nagkakaproblema po yung aking cellphone. Isa ay aking ipopost na lang mamaya. Dahil hindi ko alam kung kayo ay makakapasok ngayong umaga sa live streaming na ito. Hindi ko alam, baka meron ako nagalaw sa aking Facebook. So, salamat po sa Diyos. Hallelujah. At ngayong umaga, tayo po ay aawit sa Panginoon. Hihingi tayo ng pagsama ng Diyos, ng gabay ng Diyos ngayong pong umaga. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. At isama natin sa panalangin na mapanood ninyo ang live na ito. Hindi ko alam kung ito ay napapanood nyo. Good morning din sa ating pong kaibigan dyan. Kay Brother Ramil Tumarsi. Kapatid, pagpalain ka ng Diyos ngayong umaga kasama ang iyong buong pamilya. Tayo ay ikaw ay maagap. Salamat sa Panginoon. Ako'y naniniwala na may dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa inyo pong pagsasakripisyo. Salamat po sa Panginoon. Amen. So, tayo po ay patuloy na magpanalanginan. At ako'y hindi tumitigil ng panalangin sa pamilya mo, kapatid. Naniniwala ako na ang Diyos ay gagamit ng tao sa buhay mo. Ang Diyos ay gagamit ng tao sa buong pamilya mo. Ang Diyos ay gagamit ng tao para sa mga pagpapala at lahat ng ating pong pangangailangan. Sapagkat ang Diyos ay sapat-sapat sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos ngayong pong umaga. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Tayo ay magpapalinis sa Diyos. Hallelujah. Tayo ay isang awit lang para sa Panginoon. Lord,
salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Katagpuin niyo po ang buhay ng bawat isa. Patuloy po kaming tumatawag, patuloy po kami nagtitray. Salamat o Diyos, Ikaw ang nag-aayos ng signal. Salamat, Panginoon, Ikaw ang nag-aayos ng live streaming na ito. Ang dalangin ko po ay maging pagpapala ang buhay ng bawat isa sa amin ngayong umaga. At maging pagpapala ito sa aming mga kapitbahay, sa lahat na nakakarinig nito, Panginoon. Salamat sa kanilang pangunawa, salamat sa kanila. Ako naniniwala sila pinagpapala. Salamat po, Diyos, sa iyong salita, O Diyos. Pinupuri ka namin in the name of Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin ang karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Pupurihin ka, Panginoon, kaluwalhatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isasaysay, ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon, kaluwalhatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aking isasaysay, ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aking buhay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay.
Lord Jesus, ang dakilang ngalan mo itataas sa aming buhay, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa habang panahon, ang iyong mga gawa ay aming isasaysay, O Diyos. Ang dakilang pangalan mo, God, ay aming itataas. Everyday ng aming buhay, patuloy ka namin itataas, Panginoon. Oh, hallelujah, purihin ka, dakilang Diyos. Pasalamatan ka, Panginoon, ngayong umaga. Ano naman po nakita mo sa aming buhay, O God, kasalanan, O Diyos, sa isip, salita at sa gawa. Kung kami man po ay nakakasakit ang damdamin ng iba, patuloy po kami humihingi ng tawad, Panginoon. Kung may mga nabagay po kami, O Diyos, na nagagawa na hindi tama, O God, patuloy po kami humihingi ng tawad. Nagpapakumbabang lumalapit sa iyo sa oras na ito, Panginoon, hindi po kami karapat-dapat. Po ay nagkakamali, O Diyos, at sa aming pagkakamali ang panalangin namin, Panginoon. Ito po ay maging dahilan ng aming paglapit sa iyo. Ito ay maging dahilan ng aming pong pagtawag sa iyo, at ito ay maging dahilan ng aming pong pagsamba sa iyo, Panginoon. Kulang man kami sa bilang, O Diyos, hindi man kami sasapat, O God. Punuin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, dakilang Diyos. Nasaan man kaming lugar, Panginoon, sa oras na ito. Sino man nakakapanood ng live streaming na ito, patuloy mo silang pagpala at ingatan nila yung sa anumang karamdaman, Panginoon. Ang pagpapala at biyaya ay makarating sa buhay ng bawat isa, Panginoon Diyos. Palakasin niyo po ang aming spiritual everyday ng aming buhay. Bigyan niyo po ang pag-asa, mga tao, mga walang pag-asa. Bigyan niyo po ng kagalingan ng mga tao may karamdaman, O Diyos. At patuloy, salamat, Panginoon, ngayong umaga sa dakilang bagay na iyong gagawin. Salamat, O Diyos, wala kami sa ospital. Salamat, O Diyos, kami nakakakain sa buong maghapon. Salamat, O Diyos, sa iyo pong biyaya. Ang aming mga anak ay patuloy mong iniingatan. Salamat sa mga mayroong trabaho na hindi sila nawawalan ng trabaho. Salamat, O Diyos, sa kanilang mga amo, God, na sila nagpapasweldo. Salamat, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na imposibleng mangyari ay naging imposible na lang, Panginoon, dahil sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin sa umagang ito, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanya pong katapatan at kadakilaan ngayong pong umaga. Salamat sa Diyos. Sabi ng Bible, aklat ng Mateo Kapitulo 16, talatang 18 hanggang 20, kung saan nag-iipon ang 2 o 3 sa aking pangalan. 18:20, kung saan nagtitipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay nandun ako sa inyong kalagitnaan. Magkalayo man tayo ng lugar, pero tayo ay nakikiisa, ang Diyos ay kasama natin. Amen? At kapag ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos ang magpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, bago po tayo mangaral ng salita ng Diyos, tayo ay magtuturo, tayo ay ating babatiin ang mga kaibigan natin. Hindi ko alam kung sila ay nakakapasok sa live streaming natin o kung sila ay nanonood dahil nagkakaproblema yung aking cellphone. Hindi ko alam, baka may napindot ako sa settings ng FB. So, salamat sa Panginoon. Ganun pa man, patuloy natin silang babatiin muli. Muli, salamat sa ating pong mga Armed Forces of the Philippines na sila ay laging nasa frontliner. Kaya pagpipray natin sila palagi. PNP, Marines, Task Force, mga guard, doktor, mga OFW at mga nurse at kung ano pang mga bagay ang pagpipray natin, mga tao mayroong karamdaman. Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa pamilya Galang sa lugar ng Sariaya, Quezon. Ganun din ang pamilya Camposano na sinasa Riyadh ngayon. Ang panalangin natin, siya po ay makauwi na dito sa Pilipinas, si Sister Elena Camposano. Yan. At ang kanyang maiiwan doon, ang ating pong panalangin, sila naman ang makasubaybay sa atin. At ang ating panalangin, kahit siya ay nandito sa Pilipinas, makasubaybay pa rin sa ating programa si Sister Elena Camposano. Amen. Hallelujah. Huwag mawala ang apoy, ang gutom at ang uhaw sa salita ng Panginoon. Pamilya Manipol, good morning to everyone. Diyan sa lugar ng Laguna, ang Pamilya Manipol, patuloy kayong ingatan ng Diyos at bigyan ng Diyos ng masaganang habag at pagpapala ang inyong pamilya. Ganon din ang Pamilya Oroga. Patuloy kayong i-bless ng Diyos, ingatan ng Diyos. Hallelujah. At si Sister Malu at si Brother Jason. Yan. Ang Pamilya Laurente, patuloy kayong pag-isahin ng Diyos at pagtibayin ng Diyos ang inyong pagsasama, kasama ang inyong mga anak. Amen. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At ganun din ang si Pastor Edwin Ugar, Sister May, patuloy mo siyang i-message, sabi mo, araw-araw ang ating live streaming at araw-araw natin siyang binabati sa live streaming na ito. Araw-araw ang ating pangungumusta sa kanya at ganun din sa kanyang buong pamilya. Kanyang mga anak, kanyang asawa at ang kanilang ministry, patuloy na pagpalain ng Panginoon Diyos. At ganoon din si Sister
si Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Patuloy po kayong ingatan ng Diyos. Patuloy kayong gabayan ng ating pong Panginoon. Amen. At ganun din si Sister Velasco sa lugar ng Tarlac City. Ma'am, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon Diyos. Hallelujah. At si Brother Arnold ng Dumaguete City, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Sa inyo pong pagtatrabaho, ilayo ng Diyos sa anumang karamdaman at ilayo ng Diyos sa anumang mga bagay na mga aksidente, Panginoon. Hallelujah, sa mga sakuna. At ating panalangin ang pamilya ni Brother Byron na sa lugar ng Kapasata ito. Kapatid, patuloy kang ingatan ng Panginoon at ang Diyos ay magbigay ng panibagong pabor sa iyo. Bigyan ka ng trabaho na hindi apektado ng araw ng linggo. Sapagkat ako'y naniniwala na talaga ang puso minasagawain. Ingatan ng Diyos ang iyong pamilya kasama ang iyong anak at asawa. Amen. At ganoon din si Brother Arvin Mansanade. Siya po ay taga Basay Samar pero ngayon inandyan sa lugar ng Laguna. At ang aking panalangin siya ay pagtatrabaho sa iyong pabrika, patuloy kang gabayan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. At ganoon din si Sister Annalyn sa lugar ng Binyan, Laguna. Patuloy po kayong i-bless ng Diyos dyan. Sister Annalyn, ang inyong pagtatrabaho, ingatan ka ng Diyos. Ganoon din ang iyong mga anak, ibigay ng Diyos ang inyong pangangailangan. At ganoon din si Pastor Mario sa lugar ng Kapas. Pastor Mario, good morning po. Hindi man po kayo nakakapanood ng live streaming na ito. Araw-araw po namin kayo pinagpipray dyan. Kasama si na Sister Daisy, ang iyong pong asawa at ang iyong mga anak. Ganon din kay Pastor JR. Pagpalain po ng Diyos ang inyong ministry. At kay Pastor Plandy, patuloy kayong i-bless ng Diyos. At siyempre sa ating pong Pastor Bal Serico, dito sa lugar ng San Fernando, Pampanga. Pastor Bal, salamat sa inyong buong pamilya. At ganon din sa inyo pong mga anak at sa inyong asawa, Sister Daisy. Ang kagalak at kasiyahan ay lagi ibigay ng Diyos sa ating puso sa ating pong pagbiministeryo. Amen. At hallelujah. Ganon din sa iba't ibang fellowship na patuloy po tayong ingatan ng Panginoon. Patuloy pagpalain ng Diyos ang ating pong mga ministry. Hindi po ito sa pangalan ng church. Ito ay sa bawat ating ginagawa, patuloy tayong pagpalain ng Diyos. Amen. At ganon din si Pastor Rene Toslok sa lugar ng Catbalogan City. Sa isla po yan. Nakarating na ako sa church niyan. Ang pastor na ito ay may tamang puso. Talagang masipag sa gawain at masiyahing tao at mapanalanginin. Sa pamilya Toslok dyan, Pastor Rene, sa lugar ng isla ng Catbalogan City, patuloy po kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos at more blessing ang ibigay ng Diyos sa inyo pong pagmiministry. Amen. At sa lahat ng pastor ng Catbalogan City, hindi ko man po kayo mabati ang iba dyan. Kay Pastor, hallelujah, kay Mabini, apelyido niya Mabini. Rodel Mabini, yan, Pastor, pagpalain ka ng Diyos dyan. At si Pastor Jeremiah, Pastor Paul Lapora, patuloy kayong ingatan ng Diyos. Hindi ko man kayo mabanggit lahat po dyan. Pagpalain ka ng Panginoon at ganun din kay sa pastor ng anong pangalan nito, Sister May, sa pastor ng Potter's House dyan, sa lugar ng Catbalogan City. Si Pastor Fred, yan, malilimutan pa natin. Pastor Fred Villamor, patuloy kang pagpalain ng Panginoon kasama ang iyong mga guwapong mga anak at ang iyong asawa. Amen. Ang inyong ministry dyan, patuloy po kayong mag-ministry, wag po kayong susuko, wag kayong hihinto. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Ngayon pong umaga, dahil 5:30 na po, tayo po'y dadako na sa salita ng Diyos at alam ko pong ang bawat isa ay excited na. Amen. At ang aking pong panalangin, ang kalakasang espiritual ay magbuhat sa Diyos, hindi po sa akin. Lahat po tayo mayroong pangangailangan. Ito po ang tatalakayin natin ngayon pong umaga. Lahat ng tao ay mayroong pangangailangan at lahat ng tao ay naghahanap ng atensyon ng Diyos at lahat ng tao ay naghahanap ng kasagutan ng Diyos sa kanyang mga panalangin. At lahat ng mga taong dumadaing sa kanya, ano man ang kanilang religion, born again ka man o hindi ngayong umaga, ako ay naniniwala na tayo ay mayroong mga panahong ang Diyos ay ating tinatawag na ang Diyos ay tila walang kasagutan sa ating mga panalangin. Pero ang nais ng Diyos, meron pong akong 4 na bagay na bibitawan sa inyo na ito po ay mahalaga, huwag kang bibitaw ngayong umaga. 4 na mahalagang bagay para po tayo ay patuloy na ang ating pong pangangailangan everyday ay magkaroon ng sustain. Ibig sabihin tuloy-tuloy. Amen? Continuous. Yan. Hallelujah. Sige, tayo po ay mag-aaral lang ng mabuting balita ngayong pong umaga. Sa inyo pong mga Biblia, aklat ng Pilipos Kapitulo 4, talatang 19. Philippians chapter 4 verse 19. Ito po ang ating pong pag-aaralan. Dadako na po tayo sa salita ng Panginoon. Ang pinakamahalagang parte
Bagamat mahalaga ang ating pong pag-awit, pagpupuri, pero ang mahalagang parte ay ang salita ng Panginoon ngayong umaga na kanyang bibitawan sa buhay natin. At ang ating pong panalangin, katagpuin ng Diyos ang ating pangangailangan sa pamamagitan ng mensaheng ito. Amen! Hallelujah! Ngayon pong umaga, Bible, sa King James Version ng Biblia, Aklat ng Pilipos chapter 4, verse 19, ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. Pupunuan ng aking Diyos ang bawat mga kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa ibang salin, pupunuan ng aking Diyos, sa ibang salin, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ay ibibigay niya sa inyong lahat ang inyong mga kailangan. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon, basbasan niyo po ang talatang ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang inyong salita. Turungan niyo po ako, ikaw ang magturo, ikaw ang magsalita ngayong umaga, ang bawat lumabas sa akin, bibig silid, tumibay, tumatag ang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At sa kayamanan na hindi mo maubos ay aming maunawaan, O God, na kami kailangang magtiwala sa iyo ng malalim, Panginoon, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Kung kayo po mayroong pagkakataon, huwag po kayo mahihiyang i-share ang pangangaral, ang bawat niyo pong napapanood, sapagkat kung paanong kayo ay pinagpala, kung mahal mo ang iyong kaibigan, pagpapalain din siya. I-share mo ito, wag po kayo mahiya. At kapag sinabing, bakit ka nagsishare? Sabihin mo, itong kailangan nating number 1, ang salita ng Diyos. Amen? Lahat ng ating pong pangailangan ay makukuha sa salita ng Panginoon Diyos. Diretso na tayo. Hallelujah. Praise God. Sabi dito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, sa mga taga-Pilipos, siya ini-encourage niya ang mga bagong mananampalataya, bago at saka matatagal na. Ini-encourage ni Apostol Pablo ang lahat ng mga Kristiyano na ang sabi niya sa King James Version na salin, hallelujah, at pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya ba natin itong sabihin sa ating buhay, sa gitna ng ating pong kahirapan? Amen? Na pwede mong sabihin, pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng ating pong pangangailangan. Amen? Pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng ating pong mga problema. Susolusyonan ng Diyos ang lahat ng ating pong pangangailangan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Ngayon pong umaga, mga kapatid, tayo minsan nagkakabaon-baon sa utang. At marahil ngayong umaga, meron pa rin tayong mga utang. Amen. Na hindi natin nababayaran at hindi tayo makaalis-alis. At ganun din, mga kapatid, sa ating pong problema sa buhay. Tayo ay naghihirap na, tapos ang ating mga mahal sa buhay ay nagkakaroon pa ng tinatawag na karamdaman. At ganun din, tayo ay kumikita sa ating pong pagtatrabaho pero hindi po sumasapat. At ganun din sa mga bagay na tayo ay gawa ng gawa pero tila baga ang ating ginagawa ay walang saysay sa paningin natin, sa ating kaisipan. Pero lagi po nating tatandaan, as long nang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos at angkop sa Diyos, ang Diyos po ang magpo-provide ng lahat ng ating pong pangangailangan. Kasi may dalawang bagay po ang tao sa kanilang ginagawa. Umaangkop sa Diyos at saka hindi umaangkop sa Diyos. So kapag hindi angkop sa Diyos ang ginagawa natin, hindi natin makukuha ang ating pong mga panalangin. Amen! Hallelujah! Pero kapag po tayo nagpipilit na ang gawin natin ay angkop sa Diyos ayon sa kalooban ng Diyos, dito po magsisimula ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ibig sabihin, sustain, continuous ang pagpapalang atin pong matatanggap. Maliit man ito malaki, ang mahalaga ay continuous. Amen? Tayo po ay una na atin pong pag-aaralan dito sa ating pong tekstong pinag-aaralan. Ang sabi dito sa mababaw na salin, sa Aklat ng Pilipos chapter 4 verse 19, at buhat sa kayamanan ng aking Diyos ay ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong mga kailangan. Malakas, matapang, at ini-encourage ni Apostol Pablo ang bawat mananampalataya na magtiwala sa Diyos. Amen? Umasa sa Diyos. Hallelujah. Sabi dito, una natin pong pag-aaralan ngayon pong umaga, number 1 natin pong pag-aaralan ay yung tinatawag na everything is a gift from God. Ang lahat ng bagay daw ay nagmula sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ito ang dapat mong maunawaan ngayon pong umaga. Amen? Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. So kung galing sa Diyos, ngayon pong umaga ang lahat ng bagay, anumang bagay ang meron ka ngayong umaga, anumang bagay ang meron ka ngayong umaga. Sa pangkalahatan, anumang bagay ang natatanaw mo, anumang bagay ang meron ka sa pamilya mo ngayon. Mahirap ka man o mayaman ngayong pong umaga,
gustong iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa pangungusap ni Apostol Pablo sa salita ng Panginoon, ipinapakita dito yung tinatawag na everything is a gift from God. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Walang mabubuting bagay tayong nakuha na sa sarili po nating abilidad o galing. Ibig sabihin, hindi mo ito nakuha sa pamamagitan ng ikaw ay matalino. Hindi mo ito nakuha dahil ikaw ay magaling. Hindi mo ito nakukuha dahil sa iyong abilidad. Hindi mo ito nakukuha dahil sa taas ng iyong profesyon. Ano bang bagay ang meron ka ngayong umaga? Sabi ng Biblia, ito'y nakukuha natin dahil ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay gift ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos. Amen. Dahil ito sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Dahil ito sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ano man ang religion mo ngayong umaga, gusto kong maunawaan mo, ano ang bagay ang meron ka, hindi yan dahil sa iyong galing, hindi yan dahil sa iyong abilidad. Amen? Ito ay galing sa Diyos na ipinagkatiwala lamang ito sa iyo ng Diyos na dapat mo itong maingatan, kapatid. Kumbaga sa susi, binigyan ka ng susi at dapat mong ingatan ang susi na yan sapagkat kapag nawala ang susi na yan, mahihirapan kang mahanap yan. Maswerte pa na ating mahanap at kung hindi, kawawa tayo. Amen? At ngayong umaga, yun po ang una nating puntos. Number 1 na point ay yung tinatawag na everything is a gift from God. Ang lahat ng bagay ay kaloob ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay biyaya ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay bigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng pangungusap sa Biblia, mga kapatid, James chapter 1 verse 17, mabubuting bagay na kaloob ng Diyos at angkop sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Nagbabago man ang sistema, nagbabago man ang panahon, nagbabago man ang mga pangyayari, nagkakaroon man ng mga kaguluhan, nagkakaroon man ng mga lindol, nagkakaroon man ng mga sakuna, tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Yan ang dapat mong tandaan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos doon ngayon at magpakailanman. Kung kaya ng Diyos gumawa ng mga himala sa panahon ni Moises, kaya din niya maghimala ngayon. Kung kaya ng Diyos i-provide ang lahat ng pangangailangan sa panahon ng mga unang tao, kaya din ng Diyos i-provide ang ating pong pangangailangan sa oras na ito. Amen. Aminin man po natin o sa hindi ngayon pong umaga, kayang i-provide ng Diyos ang lahat ng bagay na ating pong nanaisin kung angkop lamang ang ating pong gagawin sa ating pong Panginoon Diyos. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng gumagawa po kasi ay angkop ang kanyang ginagawa sa Diyos. At ito ang nagiging dahilan kung bakit ang ating pong mga panalangin, hinanaing at daing ay hindi mapakinggan ng Diyos dahil ang ginagawa natin ay hindi angkop sa kanyang mga salita. Pero kung iaangkop po natin ang ating pong ginagawa sa salita ng Diyos, praise God, ito isang buhay na pangako. Ang sabi ng Biblia sa ating pong pinag-aaralan, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi maubos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa King James, hallelujah, at pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Ngayong umaga, ano ang iyong kailangan? Kayang ibigay ng Diyos yan, kapatid, kaibigan, kung ang ating ginagawa lamang ay magiging angkop sa Diyos. Magagawa mo lamang yan kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon. Amen? Ang dahilan pala kung bakit hindi pa ibinibigay ng Diyos ang ating pong pangangailangan, bagamat siya'y mayaman, ibig sabihin, ay hindi pa nagiging angkop ang ating pong ginagawa. At dapat nating maunawaan ngayon pong umaga na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Amen? Ang buhay, ang ating hininga, lahat ng ating pong nakikita ay galing sa Diyos. Kung anong meron yan, kung ay sumasakay, kahit yung mga sakay na yan, galing sa Diyos yan. Na dapat nating maintindihan ngayon pong umaga. Hallelujah. Hindi ang Diyos nagbabago. Hindi ang Diyos magbibigay sa bawat isa sa atin ng makakasama sa atin. Ito ang lagi po nating tatandaan. Hindi ang Diyos magbibigay ng makakasama sa atin. Siguro kung tayo po ay napapasama, ito'y dahil sa ating po mga maling desisyon. Amen? Ito ay dahil sa mga mali nating ginagawa. Ang Diyos po ay hindi magbibigay nang tayo ay mapapalayo sa Kanya. Ang Diyos ay hindi magbibigay nang hindi aangkop sa Kanyang kalooban. Amen? At kapag hindi tayo naging maingat, mga bilang mananampalataya, hindi natin napagtanto, hindi natin napag-aralan na ang lahat pala ay galing sa Diyos. Ang pera ay galing sa Diyos. Kapag ang pera ay hindi mo nagagamit sa tama, ay talagang wala kang matatanggap na susunod na biyaya mula sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Praise God. At nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga na atin pong maunawaan ito. Sabi dito, everything is a gift from God. Lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi dito, kapag pinilit natin ang isang bagay na ito ay hindi aangkop, na ito ay hindi tutugma sa Panginoon, ano ang mangyayari? Mahihirapan tayo.
mahihirapan tayo. Kapag ang ginagawa natin ay hindi aangkop, mahihirapan tayo. Kapag ang ginagawa natin ay hindi sa kalooban ng Diyos, mahihirapan tayo, masasaktan tayo, mapapagod tayo, at sa huli ay mabibigo tayo. Amen. Ako po'y nangungusap, hindi lamang sa mga mananampalataya, ganun din sa mga pastor, ganun din sa lahat ng mga leader. Maraming mga leader na parang angkop ang kanilang ginagawa, pero ang totoo ay hindi tumutugma. Amen? Dapat natin itong maintindihan ngayong pong umaga. Nais ng Diyos ng ginagawa natin ay tumugma, umangkop. Kaya sabi doon, at pupunuan ng Diyos ang lahat ng inyong pangailangan sapagkat ang Diyos natin ay mayaman. Kung mayaman ang Diyos, pababayaan ba ng Diyos ang kanyang mga anak? Ang sabi ng Biblia, John 1:12, datapat ang lahat sa kanya nagsitanggap ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tayo ay anak ng Diyos, ibig sabihin meron na tayong karapatang tumawag sa Diyos, meron na tayong karapatang tumawag sa Ama, at humingi ng ating pangangailangan sa Diyos Ama. Amen. Why? Bakit? Sapagkat tayo ay kanyang anak. Kapag ang anak ay mayroong pangangailangan, wala siya ibang tatawagan, kundi ang kanyang magulang, kundi ang kanyang ama. Ang original natin mga magulang ay walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen. At ang pangalawa natin mga magulang ay ang ating pong mga magulang sa laman. Hallelujah. At nais ng Diyos mga kapatid na dapat nating maunawaan anumang ibinibigay ng ating Diyos Ama sa ating pong mga magulang, ito'y galing sa Diyos na kailangan ipagpasalamat po natin. Marahil ikaw nanay, marahil ikaw ay tatay ngayong umaga, kailangan mong maunawaan ngayong umaga na ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay bigay ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Amen? Basta as long na angkop ang ating pong gagawin, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pong pangangailangan. Hallelujah. Praise God. Meron pong isang dakilang karpentero. Ang dakilang karpentero nito, kapag sinabing dakilang karpentero, magaling siya pagdating sa paggagawa ng bahay. At siya po ay nagsilbi, ang dakilang karpentero na ito, siya ay nagsilbi sa loob ng 30 years sa kanyang amo. Wow, ang tagal na. At sa 30 years na yon, hanggang ngayon, ay siya ay tinatawag na karpentero pa rin. Ang sabi niya sa kanyang sarili, hanggang ngayon ako'y karpentero pa rin. Ang aking amo ay yumayaman, umuunlad, yumayaman ang aking amo. Samantalang hanggang ngayon ako ay karpentero pa rin. Kaya isang araw, siya ay nag-isip, ang sabi niya, isang bahay na lang ang gagawin ko. Ang sabi niya, magre-resign na ako. At pag ako'y nag-resign, magsasarili na lang ako. Magtatayo na lang ako ng aking sariling bahay. Magsasarili na lang ako, ang sabi niya. Dahil ang aking amo lang ang yumayaman, ang manager ko lang ang yumayaman, magsasarili na lang ako. Kaya isang araw, sa loob ng 30 years siya na naglilingkod sa kanyang amo, pinatawag siya. At matapos siyang ipatawag, ang sabi ng amo, pwede ba kapatid, igawa mo ako ng isang, sa lahat ng bahay, sa loob ng 30 years mo akong pinagsilbihan, 30 years mo akong pinaglingkuran, hindi mo ako binigo at ako ay yumaman. Pwede bang ako igawa mo ng isang pinakamatibay at pinakamagandang design sa lahat ng bahay na iyong ginawa? At ang sabi ng lalaking ito, yes sir, pwede ko po kayong igawa, pero ito na po ang huli kong gagawin sapagkat ako'y magpapaalam na po sa inyo. Nagulat po ang kanyang amo. Pero ang isip ng karpenterong ito, ang dakilang karpenterong ito, sabi niya, isang bahay na lang ang gagawin ko at pagkatapos nito, magsasarili na lang ako. Magsasarili na lang ako. Kahit ang ginawa ng amo na ito, sabi niya, wow, sa loob ng 30 years ka nagsisilbi sa akin, ngayon mo pa ako iiwanan? Walang problema yan. Basta gawin mo lang, pagkatapos mong gawin yung isang bahay na pinapagawa ko sa'yo, ay doon ka na magpaalam. Igawa mo ako ng pinakamagandang bahay sa lahat ng ginawa mo. At yung pinakamatibay at ang pinakamagandang materyales ang iyong ilalagay. Yun po ang kasunduan. At ginawa nga ng karpentero habang siya naglalakad, ang sabi niya, gagawin ko yung pinakang the best na bahay. Pero, ang ilalagay ko yung mga mahihinang materyales lang. Mahihinang materyales lang ang aking ilalagay. At matapos niyang gawin ito, dumating na ang takdang araw, nagawa na niya ang pinakamagandang bahay. Ang inaasahan ng amo na pinakamatibay at pinakamaganda, yun lang ang medyo pumalpak. Kaya nang sila magkita, sinalubong niya ang kanyang amo at kumamayat at sabi, boss, nandito na po ang inyong pinapagawang bahay, ang pinakamagandang design. Praise God. Sabi ng amo niya, naluluha yung amo niya. Sabi niya, wow, ang ganda talaga. Napakagaling mo talagang karpentero, pero nanghihinayang ako sa iyo dahil magre-resign ka na. Ganun pa man, ang sabi niya, dahil 30 years mo na akong pinaglingkuran, yung bahay na yan ay sa'yo na. Wow.
Ano makukuha nating aral dito? Dapat sana inayos niya, no? Ang tagal na niyang nagsisilbi, dapat inayos na niya. Alam niyo po, marami naglilingkod sa Diyos. Ang tagal mo na nagsisilbi sa Diyos, hanggang ngayon hindi mo pa inaayos. Hindi umaangkop ang ginagawa natin ng pagdilingkod sa Diyos. Hindi tumatagma, hindi siya tumutugma ang ginagawa nating pagdilingkod sa Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo minsan ay sumasablay, bakit minsan ang pagpapala ng Panginoon ay hindi natin makuha. Yung unang point natin ay everything is a gift from God. Dapat mo itong maunawaan. Kailangan tumutugma, kailangan kalooban ng Diyos ang ating pong ginagawa para tumugma at para matanggap natin ang pagpapalang nais niya sa bawat isa sa atin. Pastor ka man ngayong umaga, disciple ka man ngayong umaga, mananampalataya ka man ngayong umaga, kailangan mong maintindihan ngayong umaga, kapatid, na kailangan tumutugma ang ginagawa natin sa paningin ng Diyos. Maraming mga mananampalataya, maraming mga leaders, maraming mga disciple, ang tila baga habang tumatagal, imbes na sila'y nagiging mabuti ang ginagawa, ay lalong pumapalpak. Kaya pala sila'y nahihirapan sa ministry. Dahil hindi tumutugma, hindi po umaangkop ang ating ginagawa sa kalooban ng Panginoon. So ngayon pong umaga, ini-encourage tayo ng salita ng Panginoon, hindi pa po huli. Hindi pa po huli. Hindi po tayo perfecto, pero tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Amen? Ayaw ng Diyos sa tayo ay nahihirapan. Ayaw ng Diyos sa tayo ay nabibigo. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, tayo ay palaging panalo sa lahat ng laban. Pero ang nagiging dahilan bakit tayo nagiging talunan, dahil ang ginagawa natin ay hindi tumutugma, hindi po umaangkop, hindi siya kalooban ng Diyos. Kaya tayo sumasablay. At nais ng Diyos ngayon pong umaga, na habang tayo nagsisilbi, ibigay mo na yung pinakamatibay at pinakamagandang design at the best. Amen? Dahil ang bukas, hindi natin hawak. At kalimitan yung iba ay nagre-resign sa kanilang amo. Ang original nating amo, walang iba kundi ang Diyos. Sabi niya, ang tagal na ako naglilingkod sa Diyos. Alam ko na yung salita ng Diyos. Saka na lang ako maglilingkod sa Diyos. Bata pa ako. Bakit ngayong umaga? Alam mo bang tatanda ka pa? Hallelujah. Dapat nating maunawayan ito ngayong pong umaga. Hallelujah. Amen? Ito po yung tinatawag na kumikita sa maling paraan. Kapag ikaw ay kumikita sa maling paraan, hindi po yan tumutugma sa Diyos. Amen? Gusto ng Diyos tayo ay kumikita sa tamang paraan. Sa magandang paraan. Dahil kapag tayo kumikita sa maling paraan, madali itong mawala. Madali itong mawala at lagi tayong bigo. Pero kapag ikaw ay kumikita, maliit na bagay man ang iyong kinikita, ikaw ay sapat-sapat. Ikaw ay merong kagalakan, ikaw ay merong kasiyahan sa iyong puso. Bakit? Sapagkat alam mo ito ay kaloob ng Diyos. Kahit maliit ang aking kita, yes, Lord, kaloob mo ito, gift mo ito, regalo mo ito sa akin, Lord, hallelujah, regalo mo ito, masaya ka. At ang iyong pagtulog, masaya ka, payapa ka, hindi ka nangangamba. Alam mo bakit marami ang hindi makatulog? Alam natin bakit marami ang lagi silang balisa? Dahil kapag sila ay kumikita nang hindi tumutugma sa Diyos. Sila ay kumikita nang hindi umaangkop sa Diyos. At ngayong umaga, dapat nating maintindihan, ngayong pong umaga, tayo ini-encourage ng salita ng Diyos na dapat umaangkop po ang ating ginagawa. Amen? Sabi dito, pag umaangkop sa Diyos ang ating pong ginagawa, kahit maliit ay nagiging masaya, tayo ay nagiging pagpapala para sa iba. Meron po tayong kagalakan, meron tayong kasiyahan, ang ating pong isip ay panatag. Mabuti at sapat ang ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Alam niyo po, meron po akong i-encourage sa inyo, hindi ko po ito patatagalin. Ang kwento ng aking pastor dito sa lugar ng Pampanga City, si Pastor Val, ayon sa kanyang testimony na siya pinagpapioneering dito, para po sila'y makakain. Hindi po siya. Ang kanyang pong trabaho, sila'y nagbabike. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, na si JC. Namumulot po sila ng mga mineral water, yung pong mga plastic. At yung coke and can, yung pong mga lata, ay pinipit-pit nila para po sila'y merong mga pambili ng pagkain. Yun ang buhay ng pastor. Yun ang buhay ng pastor. Pero nakita ng Diyos ang kanyang ginagawa'y umaangkop sa Diyos. Kalooban ng Diyos. Nagsisikap siya. Hallelujah. Walang bahay. Walang sasakyan. Pero biyaya ng Diyos, kapatid. Isang buhay na patotoo. Ngayon hindi na po siya nagpupukpok ng lata. Pinagpalang pastor. Amen? Pinagpalang pastor. Ang pangarap lamang niya dati ay bike na 3 gulong. Hallelujah. Ngayon, yung pong nakikita nyo ginagamit ko sa sasakyan, baka akala niya po sa akin, hindi po yun sa akin. Yun ay sa kanya. Praise God, purihin ang Diyos. Amen? Bakit? Dahil umaangkop ang kanyang ginagawa sa Diyos. Ang kanyang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Na dapat po nating maintindihan ngayong umaga. Si Pastor Marvin Diho sa lugar ng Leyte. Si Pastor Marvin, alam niyo po, sa hirap ng kanyang buhay, nagpapastor po siya, walang makain.
At sa oras naman na meron siyang pambili, ang kanyang anak ay 6. Dahil sila'y dalawang mag-asawa, bali sila'y 8. Bibili siya ng itlog. Hindi po ito siyang kwento, totoong buhay ito. Bibili siya ng itlog. Alam niyo po ba yung isang itlog hahatiin niya sa 8? Gaano kahirap yon? Gaano kahirap yon? Pero yung kanyang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Umaangkop sa Diyos. At nandun ang kagalakan, nandun po ang kasiyahan. Amen? At dahil doon mga kapatid, ang buhay niya ngayon, kahit sila yung magtigli 5 itlog, marami silang itlog. Ang kanyang kape, isang stick na kape ha, yung isang stick na kape, take note, isang stick na kape, 3 beses niyang templahin sa buong maghapon. Pero masaya siya dahil siya naglilingkod sa Diyos. Wala siyang bahay. Balikan mo ngayon ang Tanawan Leyte, si Pastor Marvin Dios. May sariling bahay, may magandang simbahan. Dati ang kanyang simbahan ay kawayan. Na pag ikaw ay dumalo, nagpapatakan yung mga bukbok. Ngayon pumunta ka sa simbahan niya. Mula pintuan hanggang dulo ng stage, naka-tiles. At naka-aircon ang simbahan. Bakit? Dahil ang ginagawa niya, umaangkop. Kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa. Naunawaan niya na ang lahat ng bagay ay kaloob ng Diyos. Ikaw kapatid ngayong umaga, nauunawaan ba natin na ang lahat ng bagay ay kaloob ng Diyos? Amen? Si Pastor Clem, matatapos na po ako. Bigyan niyo po ako ng 20 minutes. Amen? Si Pastor Clem, mahalaga po ito, wag po kayong bibitaw. Si Pastor Clem, dati po siyang walang sasakyan. Nagpe-pray po siya, Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan, Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan. Kahit po segunda mano. Lagi po ang kanyang prayer ay second hand. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang binigay sa kanya ay second hand. Second hand. Pag sinabing second hand, 3 araw siya sa highway, ang kanyang sasakyan ay 4 na araw sa talyer. Hallelujah. Kaya nag-pray siya, sabi niya, Lord, gusto ko po, Panginoon, na pagpalain niyo naman po ako ng bagong sasakyan. Yun, binago niya ang kanyang panalangin. Si Pastor Clem, taga Cubao po ito, taga Cubao. Binago niya ang kanyang prayer. Sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng bagong sasakyan. Ang gusto ko po ay Black Honda Civic. Alam niyo po, ang ginawa niya, paglipas ng mga taon, pumunta siya sa mall, binigyan siya ng tawag dito, yung mga pinamimigay na yung mga tawag dyan, may tawag dyan eh. Brochure, yeah, parang ganon. Binigyan siya, nakita niya Black Honda Civic, sabi niya, Lord, ito ang gusto ko. Hindi lagay niya sa pintuan, nilagyan niya ng tape. Tuwing siya mananalamin pag umaga, hinahawakan niya. Sabi niya, Lord, gusto ko ng Black Honda Civic, gusto ko ng Black Honda Civic. Pagdating niya po ng mga ilang taon, kumuha siya ng hulugan. Ako po, hulugan pa. Black Honda Civic. Ang gusto niya sana, pumunta siya ng ibang bansa. Gusto niya makabili ng Black Honda Civic. Alam niyo po, pinatunayan ng Diyos, hindi mo kailangang umalis ng bansa para makuha ang mga pagpapalang inaantay natin. Sapagkat kung sino ang Diyos sa ibang bansa ay isang Diyos natin dito. Kung anong kayang ibigay ng Diyos sa ibang bansa, kayang ibigay ng Diyos dito. Kung ang gagawin lamang natin ay tutugma at aangkop sa kalooban ng Diyos. At maunawaan mong ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Alam niyo po anong nangyari? Kahit hulugan yung pong kanyang Black Honda Civic, kahit po hulugan, ito po ang totoong nangyari. Hallelujah. May tumawag sa kanya. Sabi niya, Pastor Clem, pwede po ba kayong pumunta sa bahay? Sabi ni Pastor Clem, bakit? Sapagkat ako po ay magpapapray sa inyo. Yun, pinag-pray niya. Gusto niya magpa-counsel. Isa pong mananampalataya, babae. Pagdating ni Pastor Clem, sabi ng mananampalataya, Pastor, pag-pray niyo po ako, pinag-pray, etc. Lumipas ang oras. Pagkatapos si Pastor Clem po ay nagpaalam na. Inihatid po siya ng member. Paglabas ng member doon sa gate, nakakita yung kanyang sasakyan, Black Honda Civic. Ang sabi ng pong kanyang kinounsel, oh wow, Pastor, ang ganda ng yung sasakyan ha, Black Honda Civic. Sabi ni Pastor Clem, oo, maganda yan, pero hulugan yan eh. Installment yan eh. Sabi ng member, ay Pastor, wag po muna kayong aalis. Meron lamang po akong kukunin sa taas. Sa madaling kwento, sabi ng Pastor, magkano bang hulog mo dyan? Sabi niya, ganito po yan eh. Ilang years po ba yan? Ganito po kasi yan eh. Okay. Mayroon pong kinuha yung babae, yung pong member sa kanyang bahay. Alam niyo po, ang ginawa ng pong member, pumirma siya ng cheque. Binigay kay Pastor Clem. Hindi po natin alam kung magkano yun. Ang sabi ng pong member, Pastor Clem, maganda ang sasakyan mo. Pero, naiirita ako sa'yo. Dahil una, ikaw ay pastor. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay lingkod ng Diyos. Kaya, Pastor, ito ang cheque. Ayaw ko nang nahihirapan ka. Bayaran mo ang sasakyan na yan. Praise God! Binayaran yung kanyang sasakyan. Amen! What is the point?
Ang point dito mga kapatid, ang aral dito, ang kanyang ginagawa ay tumutugma sa Diyos. Ang kanyang mga ginagawa ay angkop sa Diyos. Amen? Kapag angkop sa Diyos ang ginagawa natin, ang desire ng ating puso ay kayang ibigay ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ay consistent. Lagi po nating tatandaan. Ang Diyos ay hindi po nagbabago. Ang Diyos ay nasa tamang oras. Ang Diyos ay laging mayroong mood. Nasa tamang mood. Hindi gaya natin minsan-minsan walang sa mood. Kaya hindi umaangkop ang ginagawa natin. Amen? Hallelujah. Lagi siyang may plano sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay laging may plano sa bawat isa po sa atin. Tayo ngayong umaga, meron ka bang plano para sa Diyos? Ikaw ba'y gumagawa ng plano para sa iyong pamilya? Ikaw ba'y gumagawa ng plano para sa ministry? Meron ka bang planong maganda? Meron pa bang mga iba pa? Amen? At nais ng Diyos, everyday, kailangan meron kang plano. Kapag ka ang tao walang plano, walang gagawin ng Diyos. Aklat ng Kawikaan 16 verse 9, ang sabi ng Diyos, ang tao ang nagpaplano, Diyos ang nagpapatupad. Kaya kapag ka ang tao ay walang plano, walang gagawin ng Diyos. Amen? At nais ng Diyos ngayong umaga, maintindihan mo, maunawaan mo ngayong umaga, na ang Diyos kung paano siya nagpaplano, dapat nagpaplano ka rin. Kapag wala kang plano, walang gagawin ng Diyos. Hallelujah. Sabi dito, ang Diyos ay consistent. Ang Diyos ay nasa tamang oras. Ang Diyos ay naging merong tamang mood. Hindi gaya natin. Ang Diyos ay mayroong plano everyday sa ating pambuhay. Ang Diyos ay handang gumawa sa ating pambuhay. Ang Diyos ay handang makinig sa atin. At lalo higit, ang Diyos ay handang sumagot sa ating pong mga panalangin. Yun ang Diyos natin pinaglilingkuran. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, kaya kang pagpalain ng Diyos. Kung ang ginagawa mo lamang, kung ang ginagawa lamang natin ay umaangkop, ay tumutugma sa kalooban ng Diyos. Amen? Kapag tumutugma, kapag umaangkop ang ginagawa natin sa Diyos, doon natin matatanggap ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Hallelujah. Ang Diyos sa kanyang plano ay perfecto. Hindi siya pwedeng magkamali. Kapag ang Diyos ay mayroong plano, perfect ang kanyang plano at ito ang dapat nating sundan. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi siya nagbabago. Hindi katulad ng taong nagbabago. Matapos kung makuha ang inyong panalangin, hindi ka na nakita sa simbahan. Hallelujah! Maraming mananampalataya, matapos inyong makuha ang inyong pangangailangan, hindi na kayo makaalala sa Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo lalo naghihirap, kung bakit tayo nahihirapan, kung bakit nagsasakripisyo ang bawat mga pamilya natin. Dahil hindi natin naunawaan na ang lahat ng bagay ng ito ay kaloob ng Diyos. Akala natin ang pagtatagumpay natin ay tayo. Dahil magaling tayo, dahil magaling ako, dahil kakaiba ako. No. Ang lahat ng bagay na meron ka dyan ay galing sa Diyos. Basahin mo ang Biblia. Kung wala ang Diyos, hindi mo makukuha yan. At dahil ito sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ito sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ito sa pagmamahal ng Amang nasa langit. Amen! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Bakit sinabi na, alam po natin yung Lord's Prayer, di ba? Yung Ama namin na, Ama namin na, Ama namin sambahin ka. Yung Lord's Prayer, alam natin yan, di ba? Sa Lucas chapter 11, verse 2 to 3. Sabi doon, Ama namin sambahin nawa ang iyong pangalan. Bakit kaya sinabi ng Diyos na, bakit kaya sinulat sa Biblia na kailangan araw-araw tayong manalangin sa Diyos? Bakit kaya hindi ibinigay ng Diyos sa atin yung pang isang buwang budget, pang 2 buwang budget, pang 5 buwang budget, pang 1 taon, pang 10 taon, pang for life na budget? Bakit kaya hindi ibinigay ng Diyos? Bakit kaya hindi sapat? Bakit kaya gusto ng Diyos araw-araw tayong manalangin? Hindi mo ba naiisip yun? Bakit kaya hindi ako binigyan ng Diyos ng pang 1 linggong budget? Bakit kaya hindi ako binigyan ng Diyos ng pang 1 buwan? Kaya hindi ibinibigay ng Diyos sa atin yung sakto. Dahil kapag ibinigay na sa iyo ang lahat ng bagay, hindi ka na tatawag sa Diyos. Hindi ka na mananalangin sa Diyos. Hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Amen? Ito ang dahilan kung bakit hindi ibinibigay ng Diyos sa atin ng sapat-sapat. Ang gusto niya, araw-araw, everyday, ang ating pagtawag sa Kanya. Gusto niya maalala mo lagi siya. Dahil maraming tao ang nakakalimot sa Diyos. Matapos yung matanggap ang pagpapala, ilan sa mananampalataya ang nagpa-pray sa pastor, ilan sa mananampalataya umiyak sa unahan. Pagkatapos yung makuha ang mga panalangin, hindi na kayo nakakilala sa Diyos. Kinalimutan ng Diyos. At ang isa pang masakit, yung pangako ninyo sa Diyos ay nawala pa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon Diyos. Sabi dito, nawa ay maghari ka sa amin. Ito yung Lord's Prayer. Maghari ka sa amin. Dapat mong maunawaan. Dapat ang Diyos ang maghari sa atin. Kapag ang Diyos ang naghahari sa atin, umaangkop ang ginagawa natin. Umaangkop, tumutugma, tumatama ang ginagawa natin sa Panginoon Diyos. Bigyan niyo po kami ng kakainin araw-araw, everyday.
Yun ang prayer. Araw-araw, gusto ng Diyos, araw-araw kang mananalangin sa Kanya. Gusto ng Diyos, araw-araw kang tatawag sa Kanya. Hallelujah. Hindi sinabing isang beses lang. Kaya hindi sapat yung ibinigay sa atin na pang isang buwan, pang isang linggo, pang 5 buwan, pang isang taon, pang 20 taon, for life na ating pangailangan. No. Hindi ibinigay ng Diyos na sapat. Bakit? Dahil nga mga tao ay laging nakakalimot sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, lagi kang tumatawag sa Kanya, lagi kang lumalapit sa Kanya, lagi kang nagpupuri sa Kanya, lagi mo siyang pinapasalamatan. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Pag sinabing bigyan mo kami, ito po ay tinatawag na regalo. Mga ate, mga kuya, mga nanay, mga tatay, intindihin mo ang pangaral na ito ngayong umaga. Pag sinabing bigyan mo kami, ito po ay gift. Ito ay regalo mula sa Diyos. Kapag sinabing gift, mga kapatid, kapag sinabing regalo, alagaan mo yung regalo, ingatan mo yung regalo, bantayan mo yung regalo, ingatan mo, pangalagaan mo. Yan, maganda yan. Intindihin natin to ha. Pero, huwag mong mamahalin yung regalo. Ang mahalin mo, yung nagregalo. Sino ang nagregalo? Walang iba kundi ang Diyos Ama. Amen? Maraming mga kabataan, nagregalo ang Diyos ng mga cellphone, pero minamahal ang cellphone at wala kayong ginagawa kundi mag-Mobile Legend araw-araw. Hallelujah! Ako'y nangungusap sa bawat mananampalataya, mga Kristiyano. Ilang oras ang inuubos ninyo mga kabataan kayo sa paglalaro ng Mobile Legend. Ang laman ng utak niyo puro Mobile Legend. Walang laman ng utak niyo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Maraming mga pastor babad sa paglalaro ng cellphone. Dapat minamahal ninyo ang nagbigay ng cellphone. Hindi kayo babad sa cellphone. Amen! Mag-ubos kayo ng oras sa panahon na para sa Diyos kapag kayo ay tumutugma. Lahat ng pangangailangan natin ibibigay ng Diyos. At ito ang kanyang nais sa bawat isa sa atin. Mahalin mo ang regalo, pwede mo lamang ingatan, alagaan, bantayan, pero wag mong mamahalin. Ang mahalin mo ang nagbigay ng regalo sa iyo. Amen? Ganun din ang ating buhay. Ang buhay, pwede nating alagaan, bantayan, linisan, pero hindi mo pwedeng mahalin. Mahalin mo ang nagbigay ng buhay sa iyo, walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat ito ay kaloob, ito ay gift. Amen? Hallelujah. Paano natin ito matatanggap? Sa pamamagitan ng pagpapakababa sa Diyos. Bakit araw-araw? Dahil gusto niya lagi tayong nagpipray sa Kanya. Kaya meron tayong araw-araw na prayer eh. Mula na ako nakakilala sa Diyos, araw-araw ang panalangin. Walang patid, hindi po ito napuputol. Hindi po nakakasawang mag-pray. Ito yung magiging habit mo. At kapag ito yung naging habit mo, yan ang isang tumutugma sa Diyos. Yan ang isang umaangkop sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Huwag mahalin ang mga bagay na ibinigay. Mahalin mo ang nagbigay. Amen? Pangalawa, na ating pong pag-aaralan, yung tinatawag na there's nothing you need. There's nothing you need that God can provide. Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo sa ating teksto, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi maubos, ibibigay niya sa inyo ang inyong pangangailangan, ang makakain. Kaya maraming mga tao nag-aalala, ano kaya ang makakain namin bukas? Sagoy. Wala pa nga yung bukas, nag-aalala ka na. Yung ngayon ang isipin mo. Nag-aalala yung, ano kaya, makakabayad kaya ako ng bahay? Makakabayad kaya ako ng bahay? Hallelujah. Hanggang kaya kaya aking trabaho? Meron pa kaya akong trabaho? Hindi ka mauubusan sapagkat ang Diyos ay consistent. Lahat ng pagpapala ay araw-araw. Kung ang ginagawa lamang natin ay tumutugma. Kung ang ginagawa lamang natin ay umaangkop sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Amen! Hallelujah! Praise God, purihin ang Panginoon Diyos. Hindi natin kailangan na mag-alala sa araw ng bukas. Kundi, ang magtiwala ka sa Diyos sa araw ng bukas. Hindi mo kailangan mag-alala sa araw ng bukas. Ang kailangan natin, magtiwala tayo sa Diyos sa araw ng bukas. Sapagkat ang sabi ng Biblia, huwag mong alalahanin ang araw ng bukas sapagkat ang bukas ang mababali sa aklat ng Mateo Kapitulo 6. Ang sabi doon, huwag niyong alalahanin ang araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ang mga mababalisa. Huwag niyong isipin kung ano ang inyong kakainin, kung ano yung inumin sapagkat ito ang inaalala ng mga taong hindi sumasampalataya. Mga taong hindi mananampalataya lamang ang nag-aalala dapat sa araw ng bukas. At tayo mga anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay mayaman, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap, sapagkat sa akin Diyos na mayaman ang magpo-provide sa inyong pangailangan. Amen? Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. At ang sabi dito mga kapatid, Aklat ng Awit 37, 5 minuto na lang po. Aklat ng Awit 37 verse 25, ang sabi ni David,
Mula sa aking pagkabata hanggang sa ako ay tumanda, kailanman ang mga tapat sa Diyos ay hindi nagpalimos ng tinapay ni naging alipin man. Ang sabi ni David sa kanyang mga sulat, ang sabi niya, sa aking Diyos, ang sabi niya, mula na ako'y naging bata, sabi niya, saksi ako hanggang sa ako'y tumanda. Lahat ng mga taong naging tapat ay hindi pinabayaan ng Diyos. Ang mga Kristiyanong nagiging tapat sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pagkukulangin. Sapat-sapat ang Diyos sa lahat ng ating pong pangangailangan. Hallelujah. Praise God, purihin ang Panginoon. At ang sabi ni Peter, ito po ay malimit ating pinapangaral. Si Peter, wala po siyang pagpapala. Lucas chapter 5, verse 5, ang sabi doon, dahil sinabi mo, ang sabi ng Lord, pumunta kayo doon sa laot, kayo ay manghuli, bumalik kayo. Di ba? Si Peter, hindi po siya nagreklamo. Nasabi niya, ay hindi po pastor, nag-aayuma po kasi kami ng lambat eh. Busy po kasi Lord, meron po kaming gagawin eh. Ay Lord, meron po kaming pupuntahan eh. Pero sabi ni Peter, Lord, dahil sinabi mo, susunod ako. Ilan kaya sa atin ang maraming dahilan? May mga utos sa Diyos na hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, yung ginagawa natin ay hindi tumutugma sa Diyos. Kaya hindi natin makuha ang mga pagpapala na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya sabi ng Diyos, pumunta ka doon sa laot, manghuli ka. Manghuli ka, pumunta ka ron, umalis ka. Ibig sabihin, pinapaalis tayo ng Diyos sa ating lugar. Huwag kang manatili sa lugar mo. Huwag kang manatili sa comfort zone mo. May pinapatarbaho ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? May pinapatarbaho ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Diyos, paano ka makakahuli ng marami? Ang sabi ng Diyos, umalis ka! Pumunta ka doon sa laot. Kung gusto mong makahuli ng maraming isda, pumunta ka doon sa laot. Kailangan mong magpagod, kailangan mong magpagal. Natutugma. Hindi po lahat na nagpapakapagod at napapagod ay tumutugma at umaangkop sa Diyos. Kailangan napapagod tayo, nahihirapan tayo ng ginagawa natin, ay umuukma, tumutugma, umaangkop sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang sabi ni David pa, verse 4, ng Aklat ng Awit 37, verse 4, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Sabi doon, magpakasaya ka everyday ng iyong buhay sa Panginoon. Sa ginagawa mo everyday, magpakasaya ka sa Diyos. Sapagkat ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ilan sa atin ang tumatagal na naglilingkod sa Diyos ang hindi ka nagiging masaya? Na para ang pagdala mo sa gawain ay obligasyon na lang. Ang pagbibigay mo sa gawain, obligasyon na lang. Ang sabi ng Biblia, magpakasaya ka sapagkat ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pong pangangailangan. Yun ang mga tumutugma sa Diyos. Yun ang tinatawag na umaangkop sa Diyos. Maraming mananampalataya ang kanilang ginagawa ay hindi umuukma, hindi tumutugma sa Diyos. Kaya lalo silang nahihirapan, lalo silang nagsasakripisyo, at lalo silang nahihirapan kasama ang kanilang buong pamilya, kasama ang kanilang mga anak, nagsasakripisyo dahil ang ginagawa nga ay hindi tumutugma sa kalooban ng Diyos. Ngayong umaga, hindi pa po huli. Nais ng Diyos na ang ginagawa natin ay tumugma, umangkop sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Si Peter, hindi po siya nag-excuse. Nasabi ni Peter, Lord, pasensya na kayo eh. Tuturuan mo pa kami eh. Anak ka lamang ng karpintero, hindi ka naman marunong magdagat. Bakit mo kami tuturuan? Minsan ganun ang tao. Ayaw magpaturo. Akala mo alam na lahat ng bagay. Pero si Peter, hindi po. Si Peter, ang ginawa niya, ang sabi ni Peter, Lord, yes, totoo, magdamag po kami, wala po kami nahuli, pero dahil sinabi niyo po, susunod po ako. Sumunod si Peter. Dahil alam ni Peter, kapag ang Diyos ang nag-utos, hindi mawawala ng ganti. Kapag ang Diyos ang gumawa, hindi mawawala ng ganti. At ang sabi ng Biblia, sapat-sapat. Higit pa sa kanyang inaasahan. At kung hindi siya sumunod, hindi niya mararanasan ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Lahat ng mga sumusunod sa Diyos, nakakaranas ng dakilang bagay. Lahat ng mga taong may pusong maglingkod sa Diyos, nakakaranas ng dakilang bagay sa Panginoon. Amen? Hallelujah po rin ang Diyos. At ang pangatlo, apat po ito At ang pangatlo, ay yung tinatawag na God want to give you everything you need. Lahat ay ibibigay sa atin. Hallelujah. Ang Diyos bilang Ama ng lahat ay gusto niya na para sa ikabubuti natin ang lahat ng ating pong gagawin. Ang gusto ng Diyos ay sa ikabubuti natin ang gagawin natin. Hindi po sa ikabubuti, hindi sa ikasasama ng ating pamilya, hindi sa ikasasama ng ating kamag-anak, hindi sa ikasasama ng ating mga mahal sa buhay. Ang gusto ng Panginoon ay lahat sa ikabubuti natin. Yun ang gusto niya. Yun ang gusto niyang gawin sa atin. Kaya ang problema, bakit ang mga tao ay hindi siya napapabuti? Dahil ang Diyos ay
Dahil ang tao ay lumalayo sa Diyos at gumagawa ng mga hindi tugma, hindi angkop sa kalooban ng Panginoon. At dahil sa kanilang pagsuway, lalo silang nahihirapan. Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Ang gusto ng Diyos ay tapat, ayon sa kanyang kalooban. Tugma sa kanyang kalooban. Matthew chapter 7 verse 11, kung kayo ngang masasama ay nagbibigay ng mga mabubuting bagay, gaano pa kaya ang Diyos Ama na hindi magbibigay sa inyo ng inyong pangangailangan? Sabi ng Bible, kung kayo ngang masasama na mga tatay, na mga nanay ay nagbibigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya kami? Gaano pa kaya ang Diyos na ating amang nasa langit? Amen? Gaano mo kamahal ang Diyos na nasa langit, kapatid? Nakikipag-usap ka ba sa Kanya? Tumatawag ka ba sa Kanya? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Umaasa ka ba sa Kanya? Yun ba ang buhay mo? Kapag yan ang ating pong ginagawa, mga kapatid, tumutugma ang ating pong ginagawa. Isang tanda na tayo po'y nagpapakababa. Isang tanda na tayo nagpapakumbaba. At kapag tayo nagpapakumbaba, tayo ay itataas ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Lahat po tayo ay pumapalpak. Lahat tayo sumusuway. Lahat tayo nagsisinungaling. Lahat tayo ay nagagalit. Ganun po ang Diyos. Kahit tayo naiinis, kahit tayo pumapalpak, kahit tayo makasalanan, kahit tayo ay nagsisinungaling, kahit tayo pumapalpak, nagpapala pa rin po ang Diyos. Bakit? Sapagkat tayo po ay kanyang anak. Mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Ayaw niya tayo ay mapahamak. Ayaw niya, kapatid, na mapahamak ang buhay mo. Ang gusto ng Diyos, maging maganda ang buhay natin. Ayaw ng Diyos na maging miserable ang buhay natin kasama ang pamilya natin. At nais ng Diyos lamang ay maunawaan natin na siya ang pinagbulan ng lahat ng bagay. Amen? Siya ang pinakamabuti nating Ama natin sa pananampalataya, maliban kay Abraham, sapagkat ang Diyos ay nagpapala sa lahat ng bagay. Nais niya, araw-araw tayong tumatawag sa Diyos. Araw-araw tayong nagtitiwala sa Diyos. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sa pagbibigay at pagtulong natin, minsan naisip natin, bakit ba ako nagbigay? Bakit ba ako tumulong? Bakit ba ako tumulong kay pastor? Bakit ba ako nagbigay? Parang nababawasan ako, para atang nawawalan ako. Hindi po totoo yan. Amen? Sa bawat pagbibigay natin, yan ay tanda na tayo ay ikatiwa-tiwala sa Diyos, na pagkatiwala tayo ng Diyos. Pang-apat po, tapos na po tayo. Pang-apat po ay ito. He is waiting. He is waiting on you. Hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi sumasagot sa ating pong mga panalangin, ay tayo ay pinabayaan na ng Diyos. Hindi nangangahulugan at ang Diyos ay hindi sumasagot sa ating pong mga panalangin, tayo ay iniwan na ng Diyos. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Marahil kaya po ang ating panalangin ay hindi pa nakakarating sa atin at tayo ay lagi naghihintay dahil yung ginagawa po natin ay hindi pa umaangkop sa Diyos. Hindi pa tumutugma sa Diyos. May relihiyon ka man ngayong umaga, bakit hindi mo subukan na ang ating gawin mula ngayon sa umagang ito ay maging kaangkop na sa Diyos. Maging kalooban na ng Diyos ang ginagawa natin. Hindi po lahat ng mga gumagawang mananampalataya ang kanilang ginagawa ay sa kalooban ng Diyos. Hindi po lahat ng mga leader ang kanilang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng mga disciple ang kanilang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Kaya ini-encourage tayo ng mabuting balita, hindi pa huli. Gumawa tayong aangkop sa Diyos. Gumawa tayong tutugma sa Diyos. Dahil kapag tumugma ang ginagawa natin, doon lamang tayo sasamahan ng Diyos. Doon lamang natin makukuha ang pabor ng Diyos. Doon lamang natin makukuha ang pagkilos ng Diyos. Doon lamang natin mararanasan ang presensya ng Diyos every Sunday ng bawat ating pagtitipon. Kaya maraming simbahan, dry na dry. Dry na dry. Yung awitan pa lang, hindi mo maramdaman ang pagkilos ng Diyos. Pagpupuri pa lang, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang kanilang ginagawa hindi tumutugma. Hindi tumutugma. Para bagang ang gawain na lamang ng Diyos obligasyon na lang. Dumalo kung dumalo ka, hindi kung hindi. Umawi ka kung gusto mong umawi, kung hindi, hindi. Tumugtog ka kung gusto mong tumugtog. Sige, tumugtog ka. Mag-practice ka kung gusto mo, kung ayaw mo, wag kang mag-practice. Masakit sa kalooban. Ang ginagawa ay hindi tumutugma. Yan ang iniiyak ko sa Diyos. Everyday ng aking buhay, sabi ko, Lord, gusto ko lahat ang gagawin tumutugma sa iyo. Sapagkat ako'y naniniwala kapag tumutugma sa iyo aking ginagawa, pagpapalain niyo po ako. Hindi baling mapagod. Hindi baling mapagod ka sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Hindi baling mahirapan ka sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang magpapala, Diyos ang magbibigay ng biyaya, Diyos ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen?
Maghintay ka lang. Matuto ka maghintay. Maraming mga mananampalataya, hindi na sila naghintay, lumaya sa simbahan. Akala nila sila mapapabuti, lalo silang nahirapan. Amen? Lahat ng lumalaya sa gawain ng Diyos, kapag tinalikuran mo ang Diyos, tatalikuran ka rin ng Diyos. Kapag tumalikod ka sa Diyos, ang Diyos ay tatalikod din sa iyo. Pero ang Diyos, iingatan ka. Bakit? Bibigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Nabinguban tayo sa unang chapter ng buhay natin. Sa pangalawang chapter ng buhay natin, magiging epektibo ka na. Magiging pagpapala ka na. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Hindi dapat tayo ang nag-aantay lagi sa Diyos. My brother and sister, hindi dapat tayo ang nag-aantay sa Diyos, kundi tayo ang hinihintay ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ang hinihintay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Hindi yung laging ikaw ang nag-aantay. Lagi nating tandaan, inaantay ka rin ng Diyos. Lalo na sa araw ng linggo. Take note, Aklat Book of John chapter 4 verse 23-24, at dumarating na ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Diyos ang tunay na mga mananamba, sapagkat ang tunay na mga mananamba ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Ang sabi ng Biblia, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Sino ang tunay na mananamba? Ikaw at ako ngayong umaga, every Sunday, every Wednesday, hinahanap ka ng Diyos sa gawain. At kaya lalo kang nahihirapan, ang dahilan ay inuuna natin ang ating sarili at hindi ang kalooban ng Diyos. Hindi sa tumutugma. I'm sorry, pero hindi ko kailangang ihingi ng sorry ang salita ng Diyos. Gusto ng Diyos magising ka. Ang gusto ng Diyos gumising kang natutulog para maliwanagan ka. At sa bawat aming pagtuturo, ito ang tinatawag na radical practical. Hindi ako nagtuturo ng lugaw. Kapag lugaw ang kinakain mo, lambutin ka. Kapag lugaw ang kinakain mo, mahina kang Kristiyano. Kapag nasaktan ka, lalayas ka. Kapag katama ang puso mo sa gawain ng Diyos, kahit anong pokpok sa ng pastor, mananatili ka sa gawain. Bakit? Habang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Habang umaangkop ang ginagawa mo sa gawain ng Panginoon. Habang tumutugma ang ginagawa natin sa gawain ng Diyos. Lalo ka naman pinagpapala ng Diyos. Amen! Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Lalo kang pinagpapala ng Diyos. Lalo kang iniingatan ng Diyos. Lalo binibless ng Diyos ang iyong mga pagpapala. Ang iyong mga biyaya. Consistent. Ibig sabihin, continuous. Everyday ng ating pambuhay. Hindi nauubos, walang sapat na silid na nakalalagyan. Aklat ng Isaiah, hallelujah, Lord, ibalik niyo po. Sa aklat ng Isaiah, ang sabi ng Biblia, kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos, ang pagpapala mo sana ay dadaloy sa iyo na parang ilog sa batis, at ang iyong pagpapala ay parang alon sa dalampasigan na hindi nauubos, hindi natatapos. Wow! Pwede kang sakluban ng pagpapala, pwede kang tabunan ng blessing ng Diyos kung tumutugma lamang ang ginagawa natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Gumising ka ngayong umaga. Hallelujah. Pagpalain ka ng Diyos ngayong umaga, kapatid. I pray na ito'y nagiging pagpapala sa iyo, sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, James chapter 4 verse 2, last pong na talata, James chapter 4 verse 2, humihingi kayo at hindi ninyo nakakamtan. Ang mga tao ay pumapatay, ang mga tao ay nagkakagalit-galit, ang mga tao ay naglalaban-laban. Kaya pala, ang pagpapala ng Diyos ay hindi nila nakukuha dahil ang mga tao, dahil sa kanilang pangailangan, handa silang pumatay. Nagkakagalit-galit, nag-aaway-away, naglalaban-laban. Kaya ang pagpapala ay hindi nakukuha. Ang biyaya ay lumalampas, ang blessing ay lumalampas, at napupunta sa iba. Bakit? Dahil nga, hindi kayo humihingi sa Diyos. Gumagawa tayo sa sarili nating pamamaraan. Amen? Ilan sa ating kaya sa mga simbahan, ilan kaya sa ating mga disciple, ilan kaya sa ating mga member, ilan kaya sa ating mga pastor, ang lagi nagkakagalit. Kaya ang pagpapala ay lumalampas, ang biyaya ng Diyos ay napupunta sa iba na dapat sana ay sa atin. Hallelujah. Ang sabi dito, hindi ninyo nakakamit ang mga bagay nito dahil hindi kayo tumatawag sa Diyos. Kaya pala maraming tao hindi nakakatanggap ng pagpapala ng Diyos dahil hindi tayo tumatawag sa Diyos. Ngayong umaga, magsimula ka ng tumawag sa Diyos. I-commit mo na ang buhay mo sa Diyos. Maglingkod ka na sa Diyos ng buong puso ng mayroong katapatan sa Diyos. Upang matanggap natin ang pagpapala ng Panginoon. Mahaba ang message ngayon pong umaga. Ang dahilan, ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Amen? Sana marami sana tayong, sabi doon, sana marami sana ang mga naiwasang pangyayari kung inuna lamang natin
na paglingkuran ng angkop ng Diyos natin. Amen? Lagi tayong umaasa sa tao. Kaya lagi tayong bigo. Lagi tayong umaasa sa tao, hindi sa Diyos. Umaasa tayo sa ating mga koneksyon. Malakas ang aking koneksyon. Malakas ako kay brother, kay sister. Malakas ako kay pastor. Malakas ako kay mama. Malakas ako kay papa. Kung ikaw ay anak, matanda ka na. Dapat ikaw ang tumutulong sa nanay mo. Dapat ikaw ang tumutulong sa tatay mo. Amen! Lahat ng mga anak, ako'y mangungusap. Dapat nagigising ka na. Hindi ka laging inaalalayan. Meron ka ng trabaho hanggang ngayon, hindi ka pa nakakatulong. Dapat tumutulong ka na sa iyong nanay. Dapat tumutulong ka na sa iyong tatay. Amen? Matapos kang palakihin, dapat may silbi ka na. Ako'y nangungusap sa lahat ng mga mananampalataya. Amen? Dalaga ka na, dapat marunong ka maglaba. Binata ka na, dapat marunong ka na magpulbo. Nagpupulbo ka pa, binata ka pa, hindi ka naman bakla. Hallelujah. Puro kayo pasaway. Nais ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, magising ka kung ikaw ay mananampalataya. Mga taong umaasa sa tao, hindi na umaasa sa Diyos. Hallelujah. Ngayong umaga, kaya mo bang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay na meron ka? Kaya ba nating ipagkatiwala sa Diyos ang mga bagay na meron tayo? Mga bagay na meron tayo, mga bagay na inaasahan natin? Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating sarili, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating pamilya, at higit sa lahat, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay na meron tayo. Kapag pinagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay na meron tayo, yan ay tanda na tayo umaasa sa Diyos. Ang pinag-aralan po natin ngayong umaga ay, una, everything is a gift from God. Pangalawa ay ang ating pong tinatawag na there is nothing you need that God can provide. Pangatlo ay God want to give you everything you need. At ang pang-apat, mga kapatid, natin pong pinag-aralan ay He is waiting on you. I pray na ito po yung nakatulong sa atin ngayong pong umaga. Wala po akong intention na makasakit ang damdamin. Gusto ng Diyos na habang tumatagal po tayo ay tayo lalong mapagpala, lalong tubog ba ang ating pong ginagawa. Okay, tayo po'y manalangin na sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat Panginoon sa iyong biyaya, salamat sa iyong gabay, salamat sa napakaganda mong mensahe. Very challenging talaga yung message mo, Lord. Salamat Panginoon. Salamat. Nasasaktan kami pero masaya po kami dahil natututo kami. Salamat o Diyos. Salamat o Diyos. Salamat Lord. At hindi mo ako tinuruan ng magturo ng puro pagpapala at biyaya. Hindi mo kami tinuturuan ng mga pangangaral na. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay ng buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa iyo'y alay ang aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin ang kadakilaan mo sa amin. Sa iyo'y alay ang aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin ang kadakilaan mo sa amin.
Lord, salamat po, Diyos, tunay nga na ikaw ang aming gabay, Panginoon, hindi po kami perfect. Dalangin namin, Panginoon, everyday ng aming buhay, ang ginagawa po namin ay tumugma sa iyo. Maging angkop sa iyo at kalooban mo, Panginoon, upang matanggap po namin ang masaganang biyaya at pagpapala sa aming buhay, dakilang Diyos, sa oras na ito. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito. Tulungan niyo po ang mga frontliners, dakilang Diyos. Ilayo sa namang karamdaman, Panginoon, hallelujah. Tulungan niyo po ang buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko, Panginoon, lagi po kaming mauhaw sa iyong mabuting balita. Lagi kaming magutom sa iyong salita. Lord, dalangin ko, Panginoon o Diyos, isa pa, tulungan niyo po ang mga doctors, dakilang Diyos, sa mga nurse, O God, patuloy mo silang ingatan sa namang karamdaman, O God. Ganon din, Panginoon, ang mga OFW, O God, patuloy mo silang gabayan, ingatan, ilayo sa namang aksidente, ilayo sa namang karamdaman, dakilang Diyos, ang bawat mga vaccine na ituturok sa kanila ay baging tubig, Panginoon, O God, hallelujah, na walang epekto sa kanilang katawan, Panginoon, O God. Tulungan niyo po si Sister Renila, Panginoon, sa lugar ng Riyadh. Hallelujah. Tulungan mo si Sister Elena ay makauwi dito sa Pilipinas, sa lugar ng Leyte, sa kanyang buong pamilya. Nataglay ang kagalak at kasiyahan, walang anumang trouble, Panginoon, O God. Salamat, dakilang Diyos. Dalangin ko, Panginoon, ang pamilya Manipol, Panginoon, O God. Ang pamilya Laurente, pamilya Oroga. Lord, patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Ang pamilya Lugar, O God. Ang pamilya ni Sister Melody sa lugar ng Lucena City. Ang pamilya Velasco sa lugar ng Tarlac, O Diyos. Pamilya ni Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City, Panginoon. Ganon din, O God, sina Brother Byron, O God. Hallelujah, salamat po, O Diyos. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, hallelujah. Lord, ang mga kapatiran sa lugar nito ng Pampanga, O Diyos, ang pamilya Chua, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, ingatan, O God, ang kagalak at kasiyahan, ibigay mo sa kanilang puso, ilayo sa namang karamdaman ng kanilang mga tauhan, dakilang Diyos, ganoon din ang kanilang mga anak, pagpalain mo sila, Brother Edward, Panginoon, O God, salamat sa mga tao ito, O God, mga tao mapagpakumbaba, mga tao may tamang puso para sa iyong gawain, O Diyos, patuloy mo silang ingatan, Panginoon, huwag mong pahintulutan, dakilang Diyos, O God. O God, aking dalangin, Panginoon, aking dalangin, Diyos, patuloy mong pagpalain ang kanilang business, O God, huwag mong pahintulutan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, God, sa oras na ito, Panginoon, na patuloy na magkaroon na ng free, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Alisin mo na ang lockdown, O God, at ang pagpupuri, pagsamba, Panginoon, ay manatili na sa iyong panambahan, dakilang Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat sa online na ito, Panginoon, na kami napapagpala. Salamat, O Diyos, magkakalayo man kami, pero kami naambulan ng iyong biyaya at habag, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Oh, glory, glory by your name, Jesus, my Lord, my God, my King. Hallelujah, purihin ka. Tulungan niyo po sina Pastor Mario, Pastor JR, Pastor Planting, God, Pastor Palserico. Hallelujah, God. At ang ibang fellowship, ang mga pastor na mayroong project sa kanilang simbahan, tulungan niyo sila. Sina Pastor Proel, Pastor Rene Toslog sa lugar ng Catbalogan City, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ganun din po ang aking pamilya sa lugar ng Tacloban, O Diyos. Tulungan niyo po ang aking mga anak, Panginoon, sa lugar ng Tacloban City, O Diyos. Ikaw po mag-provide ng kanilang pangangailangan, Panginoon, O God. Ganun din si Sister May, Panginoon, Diyos. Tulungan mo siya, patatagin mo kanyang spiritual na buhay, dakila, Diyos. Tulungan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, O God. Ikaw po ay gumamit ng mga tao, Diyos, sa aming buhay, O God. Tulungan niyo po na sila ay aking masundo na sa lugar na yun, O God. Dinideklara ko, Panginoon, hallelujah. I declare, O Diyos, hindi matatapos ang December na ito, Panginoon, masusundo ko ang aking pamilya sa lugar ng Tacloban. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw po mag-provide ng pangangailangan pinansyal, Panginoon, O God, hallelujah, para sa akin pong mga anak, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah, purihin ang Diyos. Ngayon pong umaga, nawa po ay nakatulong sa buhay ng bawat isa. Good morning po sa inyo. Ang gawin po natin, lahat ng gagawin natin ay tumugma, umangkop, ayon sa kalooban ng Diyos, para ang kayamanan ng Diyos na hindi maubos ay ibibigay ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Amen? Salamat po sa inyo, mga kapatid. Patuloy tayong ingatan ng ating pong Panginoon. Muli, bukas po ng umaga, loobin ng Panginoon ay magkita-kita po ulit tayo. Hindi man po tayo nagkikita ngayon, ay magkita-kita tayo ulit sa ganitong live streaming. Maraming pong salamat. Muli, pagpalain po kayo ng Diyos. Abutin ng Diyos ang inyong pong pangangailangan. Isama niyo rin po ako sa inyong panalangin na ang Diyos po ang magpala sa amin. Amen. Dahil ako po ay nandito sa lugar ng Pampanga. Na aking pong pamilya ay nasa lugar ng Tacloban City. At I pray na ang Diyos po ang nagpapala sa kanila. Amen. Patuloy niyo po akong isama sa panalangin na abutin ng Diyos ang aming pong pangangailangan everyday.
Amen. Na tayo tatawag sa Diyos. As long na tayo namumuhay sa kanyang kalooban ng Diyos po ay hindi na uubusan ng pagpapala. Gumamit ang Diyos ng mga tao sa buhay namin. Amen. God bless po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ang pagsama ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos at ang pag-iingat ng Diyos ay laging sumatin. God bless po.